Hi guys! Welcome and welcome back ulit sa aking kusina. This is Donna again. And for today's video mga mare ay magsishare na naman ako sa inyo ng isa na namang patok na pang negosyo recipe. And for today's video nga mga mare ay samahan nyo akong gumawa ng creamy and cheesy maha blanca na syempre pwede nating gawing pang negosyo. Napakadali lang din itong gawin mga mare at kahit nasa bahay lang ay pwede mo na tong simulan. Kaya naman kung interesado ka rin mare, tara at wag na nating patagalin, umpisahan na natin ang paggawa ng creamy and cheesy maha blanca. Pagsasama-samahin lang natin dito mga mare yung ating mga ingredients dito sa ating kasirola, bali hindi pa po naka-on yung ating apoy dito. And then nilagay ko na nga dyan lahat itong ating mga ingredients para po sa exact measurement ilalagay ko na lang sa description box. Ang ginamit ko pala dito mga mare ay creme densada instead na evaporated milk, pero pwede nyo naman pong gawin ang evaporated milk instead of creme densada. So after nga nating pagsamasamahin mga mare yung ating mga ingredients ay imimix lang natin ito ng maayos hanggang sa mag-well combine na po. Tapos ay isalang lang natin to sa apoy mga mare over medium heat at hintayin lang natin hanggang sa kumulo na po ito. And while waiting na kumulo yung ating maha mixture ay gagawin naman natin itong ating slurry o yung ating cornstarch na tutunawin lang natin sa tubig. Again, para sa exact measurements, ilalagay ko na lang po sa description box below. So, i-mix lang natin to mga mare hanggang sa wala ng buo-buo. And after nga ng ilang minuto mga mare kapag ganitong kumukulo na, maglagay lang tayo ng konting asin, pambalance sa lasa, and maglalagay din ako dito ng cheese. Optional lang naman po ang paglalagay ng cheese, pero mas masarap kung meron. At kapag po ganitong kulong-kulo na, pwede na nating ilagay ng paunti-unti yung ating slurry o yung ating cornstarch na tinunaw sa tubig. And at this point mga mare, pagkalagay natin ng ating slurry, kailangan po ay tuloy-tuloy na yung paghahalo natin dito dahil mabilis lang po itong magbuo-buo. After ilang minutes nga mga mare kapag ganitong firm na itong ating maha blanca, next naman ay maglalagay tayo dito ng 1 tablespoon lang po ng butter. O kung wala naman kayong butter mga mare, pwede kayong gumamit dito ng margarine. Tapos ay i-mix lang natin to hanggang sa matunaw na yung nilagay natin na butter. At kapag natunaw na po yung ating butter mga mare, pwede na nating patayin yung ating apoy at iset aside po muna natin to hanggang sa medyo lumamig. At para naman sa packaging mga mare, gagamit lang ako dito ng ganitong tab. So depende na po sa inyo kung saan nyo ilalagay ang inyong maha blanca. Sa akin ganito po yung pinaglalagyan ko. After ilang minutes mga mare ay ganito na yung magiging itsura ng ating maha blanca. Although mainit pa po ito, pero pwede na natin itong i-transfer sa ating mga lagayan. Sa bawat isang tab mga mare, naglalagay ako ng 1 1/2 cup nitong ating maha blanca, pero depende na sa inyo kung gaano po karami ang inyong ilalagay sa inyong mga lagayan. Syempre, depende din yan mga mare kung magkano ang inyong ipipresyo sa inyong maha blanca. So itong sa akin mga mare ay talagang mamuno-muno na itong aking lagayan. At uulitin lang natin yung process mga mare hanggang sa malagyan na po natin lahat yung ating mga lagayan o hanggang sa maubos na natin yung ating maha blanca.
Next naman mga mare ay maglalagay tayo dito ng whole corn. Bali itong gamit ko na whole corn mga mare ay ibinawas ko lang to sa 1 can na ginamit natin kanina na whole corn. And lastly mga mare ay maglalagay na tayo ng pang toppings natin na cheese. So, depende na sa inyo mga mare kung maglalagay pa kayo ng pang toppings dahil naglagay na tayo kanina ng cheese habang niluluto natin yung ating maha. Pero mas masarap at mas cheesy kung maglalagay pa tayo ng cheese sa ibabaw. At ganun lang kadali mga mare at meron na tayong cheesy and creamy maha blanca na pwede nating gawing pang negosyo. So para naman po sa presyo ng ating maha blanca mga mare, pwede natin itong ibenta from 80 to 100 pesos. Depende po sa nagamit ninyong puhunan. At hanggang dito na lang mga mare, sana po nagustuhan nyo ang ating pang negosyo recipe for today. And thank you so much guys for watching and see you again sa ating susunod na pang negosyo recipe. God bless!